Matapos naming kumain ng breakfast at nakapaghanda para tumungo San Agustin na hindi ko inaasahan ang biglang pagdating ni Tita Charita. Lala Charita! Tuwang-tuwa itong sinalubong ni Casper at ganun din ako. Tita, kapwa kami napayakap sa kanya. Naku, namiss ko kayong dalawa. Ang isang gabi para ng isang linggo. Emosyonal na sambit nito. Welcome po kayo rito. Feel at home lang po. Magalang na ani ni Jaguar at nagmano kay tita na ikinangiti naman ito. Inutusan nito ang driver at isang tauhan niya na bitbitin ng malaking bag na dala ni tita. Ang dami mo namang damit na dalata. Wala sa sariling sambit ko ng mapuna ang mga ito. Hindi ko lang mga gamit yan. Mga gamit yan natin. Inutos daw nitong si Jaguar eh. Ibabahay na ata kayong mag-ina. Nakipagagawan pa yan kay Jameson para lang mapuntahan kayo nung gabi. Sa laysay ni tita kay napamaang ako nakatingin sa lalaking napakamot pa sa ulo niya na parang nahihiya. Tutal naman nakahanda ng paglipat niyo kaya pinadala ko na lahat baby. Medyo nahihiya pang sambit nito. Natatawang napailing na lang ako. Akalain mo yon, imbis na naghanda kami para pagtaguan siya at layuan ay dito pang bagsak namin sa mismong pamamahay niya. Tumuloy na rin sa loob si tita, karga-kargaan tuwang-tuwang si Casper. Sinalubong din ni Manang Sabel si tita na puno ng saya at kagalakan. Nang kami na lamang ni Jaguar ang naiwan sa labas ay nakbayan ako nito at ninakawan pa ng halik sa pisngi. Dahil hindi natin may sasama si Casper patungo sa San Agustin, naisipan kong ipasundo na si tita mo para may makasama si Manang Sabel sa pag-aalaga sa anak natin. Nang sa gayon panatag ang loob natin na aalis. Malambing natura ni Jaguar kaya inihilig kong ulo sa matipuno niyang braso. Salamat Jaguar. Anong Jaguar? Jaguar lang? Medyo nagtatampo pa ang boses nito. Fine. Baby na lang. Baby damulag, gaya na sinabi mo kay Casper. Natatawang turan ko, kaya napangis ito. I love you too baby. He giggled before kissing my forehead. Down to my lips. Diyos ko, kung lagi siyang ganito maglambing, ay baka taon-taon akong mabubuntis. Natatawang pumasok kaming dalawa. Saglit na nagkwentuhan kasama sina tita at Manang Sabel bago kami nagdesisyon na magpaalam na dahil malayo-layo pa ang biyahe namin. Kahit naman nagpaiwan si Casper ay tuwang-tuwa ito dahil kasama na niya si Tita Charita. Did you call Jameson? Nakipaghiwalay ka na ba sa kanya baby? Biglang tanong ni Jaguar habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe. Natatawa ako na pailing kaya tinapunan ako nito ng isang nagseselos at inis na tingin. Kung ayaw mo, it's fine. At least sa akin ka pakakasal. Puno ng kumpiyansang wika niya. Kaya tuluyan na akong napahagalpak ng tawa. Hindi na siya ulit nagsalita na parang nagtatampo. Kaya kinuwento ko na sa kanyang lahat-lahat kung paano kami una nagkakilala ni Jameson noon hanggang sa nakita kami ulit sa hotel at ang pagpapanggap namin na magkarelasyon. He gently held my hand after habang ang isang kamay niya ay abala sa pagmamaneho. Dinala na naman niya ito sa labi niya at buong pusong pinaghahalikan. Shit, thanks. Thank you so much baby. Akala ko talaga magiging kaagaw kong lalaki niya sa'yo. Now I am even more confident. At babayaran ko lahat ng naitulong at nagastos niya. Kahit triplihin ko pa. Basta ba wag na siyang makagkakamaling umaligid pa sa'yo. He said full of assurance kaya buong puso ako napangiti. But we can still be friends, right? I mean, may malaking utang na loob pa rin ako sa kanya for helping me. Pakiusap ko kaya saglit itong natahimik na parang nag-iisip pa. Fine, after all, magkikita pa rin naman kayo because she's still my stepbrother. But hindi kayo pwedeng mag-usap at magkita without me, okay? Shit baby, I'm jealous. Pagtatapat niya kaya mas lalo akong kinilig. Gosh, ang haba ng buhok ko na para bang akong pinakamagandang babae sa balat ng lupa at takot na takot itong maagaw pa ako ng iba na hindi naman kailanman mangyayari. Oo na po, huwag kang mag-alala dahil sayong-sayo lang ako. Magpapakasal na nga po tayo, di ba? Biro ko na may halong paglalambing. Kaya hindi ko akalaing saglit nitong inihinto ang sasakyan para bigyan ako ng isang mapusok at nag-aalab na halik sa labi. Good girl, lagot ka talaga sa akin. Kumindat pa ito matapos akong halikan bago muling binuhay muli ang sasakyan. Dahil bumusina ng mga tauhan niya na nakasunod lang sa amin.
At kahit sa ilang oras na biyahe ay hindi man lang ako nakaramdam ng kahit anong kapaguran at kabagutan. Marahil dahil kasama kong lalaking mahal na mahal ko. At matapos lang ang halos 5 oras na biyahe ay narating na rin namin ang San Agustin. Sa bahay kami ni Mrs. Pascual Domerecho para mabisita ang apartment na inuupahan ni Jaguar. Gulat na gulat pa nga ang ginang sa biglaang pagdating namin. Napuno man ng katanungan ng mga mata nito, ngunit mas mababanaag ang kasiyahan na makita kaming magkasama ni Jaguar. Saglit ko na lang na ikinawento sa kanya ang nangyari kay Jace o Jaguar. Ang tungkol sa pagkakaaksidente ng lalaki dahilan ng pagkawala ng alaala nito sa San Agustin. Kaya pala nung isang beses na nagkatagpo kami noon ay hindi niya ako kilala. Hayst, nasungitan ko pa siya noon. Buti na lang talaga. Anito sa akin bago bumaling sa lalaki. Pasensya ka na rin, Jace, Jaguar. Tara na't sasamahan ko kayo sa unit dahil wala nang umuupa doon. Hindi ko na lang pinakialaman pang mga gamit mo at yung mga magagandang paintings mo. Ani Mrs. Pascual at kita kong pagkamangha sa mga mata ni Jaguar. I painted? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin na ikinatango ko. Shit, matagal na ako hindi nakakapagpinta. I wanted to see those. Excited na turan niya. Kaya nagmadali kami sumunod sa ginang hanggang sa narating namin ang unit na tinutuluyan niya noon. Ang unit kung saan una ko siyang nasilipan na napapangiti na lang ako nang maalalang lahat. Nang maalala kung gaano ako kinalabutan at nandiri, pero naging daan pa parang magkalapit ang loob namin at nagbunga ng isang Casper sa buhay namin. Pansin ko pa ang saya sa mga dating umuupa dito na mga kakilala ko nang makita kami na magkasama. Tanging batian, kamustahan at kawayan lang ng kamay ang nagagawa namin dahil hindi na rin kami nagtagal pa sa labas at pumasok na rin sa loob. We roam around at namangha ako nang makitang nandito pang mga gamit niya at mga paintings. Pinapalinisan ko palagi ito pero wala akong ginalaw maski na isa sa mga gamit. Tura ni Mrs. Pascual. Kita kong bumuhos na emosyon ni Jaguar habang nakatingin sa mga paintings niya na parang mga bagong pinta pa rin dahil nakakover ang mga ito. Napahawak ako sa braso niya kaya emosyonal siyang napatingin sa akin. I still have this ability pa pala, baby. Pagbalik natin ng Manila, susubukan ko ulit magpinta. He uttered full of amusement. Kaya naman nang magpaalam kami kay Mrs. Pascual na uuwi na ay dala-dala na namin lahat ng mga gamit niya, lalo na mga paintings. Laking tulong din ng mga tauhan niyang kasakasama namin, kaya walang kahirap-hirap na nahakot namin ang lahat at isinilid ang mga ito sa sasakyang dala ng mga tauhan niya. Kaso nang nasa sasakyan kami ay bigla akong may naalala kaya hindi ko napigilan ang panunubig ng mga mata ko. Kaya takan napatingin sa akin si Jaguar habang unti-unting pinupunasan ng mga butil nito gamit ang kanyang palad. Are you okay, baby? Why are you crying? What happened? Puno ng pag-aalala ang boses niya kaya mapait akong napangiti. Naalala ko lang si Netchang Loida at saka yung mga pinsan ko. Matapat na sagot ko. 5 taon na nakalipas at hindi ko akalaing maiisip ko sila at mamimiss. Kahit naman may panahon noon na tumatawag sa akin ng magkapatid at nagkakamustahan kami. Sadyang nawala lang ang komunikasyon namin dahil minsang nahuli sila ni Chang at pinagbawalan na. Who are they? Pamilya mo? We can visit them. Concern na alok ni Jaguar kaya napakwento na rin ako sa kanya sa kung bakit ako pinalayas ni Chang. Hindi ko na isinamang pagmamaldita nun sa akin noon dahil tsak na ikakagalit yun ni Jaguar. Kahit naman mahigpit si Chang ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya sa pagkupkup sa akin noong naulila ako. Nakonsensya pa si Jaguar na sobra dahil siya rin ang dahilan kung bakit nagalit sa akin ang tiyahin kong yon dahil sa pagbubuntis habang nag-aaral pa at wala pang amang umaako sa dinadala ko. Kung gayon ay mas lalong dapat natin silang puntahan. Taas no ako nagpapakilala sa kanila ngayon bilang ama ni Casper at mapapangasawa mo. Puno ng kumpiyansang sabi niya kaya walang pagdadalawang isip na akong pumayag. Panahon na rin siguro para magpatawad. Panahon na para kalimutan at ibaon sa limot ang mapait na nakaraan para mag-focus at maging masaya na sa kasalukuyan at hinaharap. At gaya nga ng mariing sinabi at pangako ni Jaguar, formal kaming humarap kina Chang. Sobrang nagwawalang puso ko nang nasa harapan na ng luma nilang bahay at naabutan si Chang na naglalabada. Manghat gulat na gulat ang mga mata nito
habang nakatitig sa akin. Marie? Hindi makapaniwalang tura nito at pansin ko kaagad ang namumuong mga luha sa mga mata nito. Chang, emosyonal akong lumapit at kinuhang basang kamay niya na dali-dali niyang pinunasan bago ito nilahat sa akin at nagmano. Hindi ko mapigilang maging emosyonal habang nakatitig sa mukha nitong pinaglipasan na ng panahon. Marami na itong puting buhok sa ulo at kulubot na rin ang mataray nitong mukha. At hindi ko na napigilan ang sariling mapaluha nang ito na mismong kusang yumakap sa akin at una pang humagulhol ng iyak. Tahimik lang na nakatingin sa amin si Jaguar na mababanaag din ang emosyon sa mga mata niya. Kamusta ka na, pamangkin ko? Patawad. Sana mapatawad mo ko. Humahagulhol na sambit ni Chang kaya mas sumigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo ay pumasok kami ni Jaguar sa lumang bahay. Kinuwento ni Chang na nag-asawa na raw si Claire na marahil karma na raw sa pagmamaldita at paghihigpit niya sa akin at sa mga anak niya. Habang si Cecilia ay siyang naging katuwang niya sa pagtitinda sa palengke. Chang, si Jaguar po, yung ama ng pinagbubuntis ko noon. Pakilala ko sa lalaking mahal ko. Manghang-mangha si Chang habang titig na titig kay Jaguar. Abay, ang gwapo naman pala kaya siguro bumigay ka. Puri nito na may kasamang biro. Mabutit nagkatuluyan kayo. Asan ang mga anak ninyo? Bakit hindi nyo sinama? Muling tanong ni Chang kaya napakwento na rin ako sa kanya. Isinama ko na tungkol sa mga nangyari 5 taon nang nakakalipas. Sa kung paano kami muling pinagtagpo ng tadhana ni Jaguar kahit pa man nawalan siya ng alaala. Ilang oras din kaming nanatili sa bahay. Inimbitahan na rin namin si Chang sa nalalapit naming kasal at bago pa kami nagpa siyang umalis ay nagbigay si Jaguar ng malaking halaga ng tseke. Gulat at manghan tinignan ito ni Chang. 300,000? Diyos ko, napakalaking halaga naman ito, sir. Sa inyo na po yan. Para po panimulat pagpapaayos nitong bahay niyo. Pamilya na punturing ko sa pamilya ng mapapangasawa ko kaya huwag na po kayong mahiya. Puno ng sinseridad na sambit ni Jaguar. Naluluhang umiling si Chang. Hindi po, huwag na po. Sa laki ng ginawa kong kasalanan kay Marie, hindi po ko nararapat na tumanggap ng tulong galing sa inyong mag-asawa. Ramdam ko ang pagkapahiya at pagsisisi na rin sa himig ni Chang. Nilapitan ko siya at muling niyakap. Chang, sige na po. Tanggapin niyo na nang makapagsimula kayo ni Cecilia. At saka kalimutan na po natin ang mga nangyari. Gusto ko pong maayos na tayo. A-attend pa po kayo sa kasal ko. Naluluhang turan ko kaya nagpapayag ko na rin to. Sobrang gaan ang pakiramdam ko nang magpaalam kami ni Jaguar sa kanya. Parang isang malaking tinik ang nawala sa dibdib ko. Nang sa wakas ay nagkapatawaran na rin kami ni Chang. Isa na lang talaga ang kulang para matapos ng lahat ng ito. Yun ay ang pamilya ni Jaguar. Are you okay, baby? Tanong nito nang mapansing malalim ang iniisip ko. Napabuga pa ako ng hangin bago nagsalita. It's about your family, I mean your dad. Sa tingin mo ba papayag kaya siya na akong pakakasalan mo't hindi si Leticia? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. I already told you na wala na akong pakialam pa sa opinion niya. Pero kung yun talagang inaalala mo, don't worry baby. Gumagawa na ako ng paraan sa lahat. Tahimik akong kumikilos kaya huwag ka nang mag-isip pa. Ako na lang isipin mo. Nito na hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa. Dahil pakiramdam ko, nagbibiro lang siya. Pauwi na sila daddy tita next week. We will meet them. You will soon meet them. I just can't wait kung ano magiging reaction ni dad kapag nakita ang apo niya. Seryosong wika niya na ikinakaba ko. I hope he will not get mad to Casper. Sana kung hindi man niya ako matanggap dahil pobre lang ako. Sana tanggapin niya na lang ang apo niya. Dahil inabot na kami ng dilim sa biyahe ay napagpasyahan ni Jaguar na mag-check-in na lang kami sa isang magarbong hotel na nadaanan namin habang ang mga tauhan niya ay naka-check-in naman sa iba pang mga kwarto. Pagod na ako baby, gusto ko magpahinga kayakap ka. Bulong nito sa punong tenga ko na naglalakad kami patungo sa nakuha naming kwarto. Pinamulahan kagad ako ng mukha at sinikong bandang tagiliran nito. Gosh, parang nahuhulaan ko na kung saan papunta itong pangaharot niya. At tama nga ako dahil pagkapasok pa lang namin sa loob ay agaran ako nitong sinugod ng halik sa mga labi. Halik na uhaw at puno ng pagkasabik. I love you so much baby.
He uttered in between our kisses kaya mas lalo kong nanghina. Binuhat niya ako at marang ibinaba sa kama. Habang pumaibabaw siya sa akin, pinakatitigan pa niyang aking muka habang pinapalandas niyang daliri sa kabuuan nito. Shit, you're so gorgeous. How can I resist you? Kaya kahit hindi na bumalik ang alaala ko, ay alam kong sa'yo pa rin talagang bagsak ko. Ang swerte-swerte ko naman sa'yo. Puri niya na puno ng pagmamahal, kaya nahampas kong braso niya. Stop it. Kailan ka pa natutong mambola ha? I pouted para maitagong kilig na nararamdaman. I am not baby. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya bumalik man ang alaala kong yun o hindi ay hindi na rin mahalaga pa. What's important to me is you and Casper at ang gagawin pa nating maraming anak. Puno ng pagmamahal na sabi niya kaya dahil sa saya ay napakapit na ako sa laeg niya. Kinabig kong mukha nito papalapit sa akin at buong pusong hinalikan ang nangaakit niyang labi. I love you too much. I responded full of love. Kaya ramdam ang pag-init ng katawan niya just how the way he feels mine. Dahil sa kasabikan ay kapwa mapangahas ang aming mga kilos. Bumaba ang mga labi niya patungo sa leeg ko habang ang kamay niya ay namalayang nakahaplos sa aking buong katawan. At sa isang iglap lang ay kapwa kami walang saplot. Napuno ng ungol namin ng buong kwarto at walang sawang pagsasabi kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Noon pa man, sigurado na ako sa kanya kung nalang iaalay ang aking puso, dangal at buong pagkatao. Sa kanya lang at wala ng iba pa. Baby, may papadala akong box dyan sa tauhan ko. It's for you and Casper. Susuotin niyo ngayong gabi. Wika ni Jaguar sa kabilang linya. Magmula nang umuwi kami ng San Agustin ay pumirmi na muna siya sa Maynila dahil may mahalaga raw na aasikasuhin. Habang kami ni Casper at Tita Charita ay dito na nanatili sa rest house niya sa Batangas. Hindi na rin naman ako nag-isip ng ano paman o nagbusisi pa dahil malaki naman ang tiwala ko sa kanya. At syempre halos oras-oras naman itong nagte-text o hindi kayo tumatawag dahil namimiss niya raw kami sa bawat minuto. Medyo OA man pakinggan but maybe ganito lang siya magpakita at magparamdam ng pagmamahal na sobra ko namang na-appreciate. Bakit? May okasyon ba? Anong meron ngayong gabi? Nagtatakan tanong ko pero sa namalambing na boses. Magdi-dinner tayo sa bahay. Dumating na kaninang umaga si na Daddy. Gusto ko na kayong formal na ipakilala sa kanila and please, don't get nervous or afraid dahil nandito ako baby. I will always protect the two of you. Mariing tugon niya kaya kahit hindi maialis ang kaba at takot ay pumayag na lang din ako para sa ikakatahimik ng loob niya. Okay baby, we will come. Sagot ko trinig kong tuwa sa boses niya. Thank you baby, ipapasundo ko na lang kayo dyan. Mag-ready na kayo ni Casper around 4 in the afternoon. I love you so much. Kayo na anak natin. Paglalambing pa nito. Saglit pa kami nag-usap bago naputol ang tawag dahil may trabaho pa siyang aasikasuhin. Napabuga ako ng hangin pagkatapos. Maybe it's the right thing to do dahil hindi naman kami pwedeng basta magpakasal na lang na hindi nalalaman ng daddy niya. We need to show our respect kahit pa man natatakot ako at inaalalang maaring kalalabasan. I need to face this fear and I am hoping na sana ito na ang huling alalahanin ko bago kami tuluyang lumagay sa tahimik. At gaya nga ng sabi ni Jaguar, ilang oras lang magmula nang tumawag siya ay dumating ang tauhan niya na may bitbit na malaking box. Kasama sina Tita Charita at Manang Sabel ay tinignan namin ang laman at napamangha naman kami sa magandang disenyo ng eleganteng dress, maging ang branded na pares ng t-shirt at pants na susuotin ni Casper. Ang bongga-bongga naman talaga. Sa bagay, special sa inyo ni Jaguar ang gabing ito, kaya talagang gusto nun na magiging maayos kayong haharap sa magulang niya. Ani Manang Sabel na sinang-ayunan naman ni Tita Charita. Ano pa kaya kung engagement party na't kasalan? Suporta ni Tita na mukhang mas excited pa sa darating na event na yon ng aming buhay. Tuwang-tuwa rin na sinukat ni Casper ang para sa kanya habang ako'y napapangiti lang ng simple. Kung tutuusin ay pwede namang kahit simple na yun nga lang si Jaguar ang may kagustuhan nito kaya pagbibigyan ko na. Kaya naman pagsapit ng 2:00 ng tanghali ay nagprepare na kami ni Casper. Lalo na ako dahil mag-aayos pa ako at maglalagay ng simpleng makeup sa mukha. Yun nga lang,
Akala ko'y ako lang ang mag-aayos sa sarili. Bigla na lang kasing may dumating na hair and makeup artist. Sikat ang mga ito dito sa Batangas at si Jaguar pa mismong kumontak sa dalawa para sadyain ako. Gosh, wala talaga akong masabi dahil preparado niya ang lahat nang wala man lang nababanggit sa akin. At matapos lang halos 1 oras na pag-aayos, ay kita kong pagkamangha at papuri sa mga mata ng lahat habang nakatutok sa akin. Medyo nakakaramdam pa nga ako ng pagkailang dahil hindi naman ako sanay sa ganitong pormahan. Grabe, ang ganda-ganda mo Marie, puri ni Tita Charita. Sobra, kaya bulag na lang si Senior Mark kung hindi pa yun boboto sa'yo para sa uniko iho niya, lalo pat napakagwapo ng apo niya. Segunda naman ni Manang Sabal na puring-puri rin sa anak kong kanina pa nakangiti. Hindi kalaunay nagpaalam na rin kami sa kanila at hinayaan na lamang ang driver kung saan kami ihahatid dahil may abiso naman ito mula kay Jaguar. Medyo nakaidlip na kami ni Casper kaya hindi namin namalayan na nakarating na pala kami matapos ang ilang oras na biyahe. Nang ihinto ng driver ang sasakyan sa tapat ng mansyon, nila Jaguar ay bigla na lamang bumukas ang pintuan at abot tengang ngiti ng lalaking bumungad sa amin. "Daddy!" Casper scream at agad itong nagpakarga sa ama niya. "Hello babies, sorry hindi na ako nakasundo sa inyo. Alanganing oras na kasi natapos ang meeting ko." Paliwanag nito na nauunawaan ko naman kaagad. Inalalayan niya ako pababa na hindi man lang inaalis ang mga mata niya sa akin na sobra-sobra ko makatitig. "You're so gorgeous baby. Parang gusto na tuloy kitang masolo ngayon din." Mahinang sambit niya sa punong tenga ko, kaya natatawang nahampas ko siya sa braso. "Stop that baby, umayos ka na muna, makakaharap na natin ang pamilya mo. Anikot na muhay muli ang nararamdaman ka ba? Just take a deep breath baby. Tonight will be the night na matatapos na lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan mo kung meron man." Puno ng kumpiyansang sabi niya na alam kong may malalim na ibig sabihin bago kami nito tinangay papasok sa loob ng kanilang mansyon. Jaguar held my waist habang karga-karga nito si Casper sa matipuno niyang braso. Lahat ng mga kasambahay nila sa mansyon ay nalaki ang mga mata na halatang gulat at puno ng pagtataka nakatingin sa amin. Nakakaasiwa man ang tipo ng titig nila, ngunit hindi ko inaasahan na mas malala pa ang magiging reaksyon ng dad niya at ng mommy ni Jameson. Napaawang din si Jameson nang makita kami, pero ngumiti din ito sa akin at ginantihan ko naman. Pero hindi ko napaghandaan ang biglang pagtayo ni Leticia sabay turo sa amin sa nalilisik na mga mata. "At ano naman ang ginagawa ng babaeng ito dito? Akala ko family dinner to. What is this, Jaguar? Bakit kasama mo yung pobreng janitress ng hotel mo? At yung bata?" Puno ng gigil na asik na mata pobreng babae, pero sinamaan ito ng tingin ni Jaguar at puno ng gigil na pinagbantaan. "Tumigil ka na lang Leticia. Kung wala kang respeto sa sarili mo, respetuhin mo mag-ina ko." Buong loob na sambit ni Jaguar. Irritableng pumuli ang babae nakita ng ugat sa leeg dahil sa nararamdamang inis at galit. Kita ko pang pagsaway ni Jameson sa kanya. Ramdam na ramdam ko rin ang mariing titig ng daddy ni Jaguar. Ganon din ang mommy ni Jameson na si Ma'am Valentina. "Ano to Jaguar? What is happening here? Anong mag-inang pinagsasabi mo?" Naguguluhan tanong ng kanyang daddy. Ngunit ang mga matay nakadako kay Casper na makaupo ang bata. "Dad, she's Marie and the kid here is my son, Casper." Walang paligoy-ligoy na paliwanag ni Jaguar na ikinaawang ng lahat maliban na lang kay Jameson na matagal nang may alam sa katotohanan. Sinanyasan ni Jaguar ang isang katulong para ilayo na muna si Casper sa seryosong usapan na ito, lalo pat nandito si Leticia na panay murat nag-hysterical na. Nakagaya ko'y ayaw rin itong makarinig ang anak namin ng hindi angkop na salita. At bago pa makapagtanong ang daddy niya ay pinaliwanag na kaagad ni Jaguar ang mga nangyari 5 taon nang nakakaraan. Pangyayaring ako ang nagsalaysay sa kanya dahil totoong malabo nang bumalik pa ang alaala niya. After what he said ay natahimik ang kanyang daddy habang panay-iling si Ma'am Valentina na halatang hindi makapaniwala. "You're crazy, Jaguar! Paano mo ko nagagawang ipagpalit sa babaeng yan? Malay mo, gawa-gawa lang niyang kwentong yan para pikutin ka." Asik ni Leticia kaya sinamaan siya ng tingin ni Jaguar. "Really? Baka naman gawain mo yan kaya pinapasa mo sa iba?
Ani Jaguar na may malalim na ibig sabihin, habang ako'y panay ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga dahil sa tensyong nangyayari. No way! Tito, paano na kasal namin? May nangyari din sa amin ni Jaguar, kaya kailangan niya akong panagutan. Leticia scream kaya napako sa kanya ang naguguluhang itsura ng daddy ni Jaguar. Liar! Jaguar smirk at may dinukot to sa bulsa niya. Isang flash drive. Itong patunay na manlolokong babaeng yan at gumagawa ng paraan para pikutin ako. Nung gabing sinasabi mo may nangyari sa atin, kuhang-kuha sa CCTV. Nagaling ka sa kwarto ni Jameson bago lumipat sa kwarto ko. And you're freaking naked. Aren't you aware na puno ng CCTV ang buong bahay na to? Salaysay ni Jaguar na nagpaawang sa aming lahat, lalo na kay Leticia at ganun din si Jameson, nagulat na gulat. What? You're the woman who sneaked into my room? Ikaw ang babaeng oh shit! Hindi makapaniwalang bulalas ni Jameson na halatang maging ito ay mukhang wala ring idea na si Leticia yun. At mukhang may milagrong nangyari pa sa dalawa base sa reaksyon ng lalaki. That's why I invited you here para matapos na yung kahibangan mo. For these people to know, lalo na si Jameson, I guess. Nakakibit-balikat na sambit ni Jaguar. Kita kong labis-labis na pagkapahiya sa mukha ni Leticia na mukhang wala ng takas at may dadahilan pa. Kaya dali-daling tumakbo papalabas ang babae nang walang anumang paalam. Oh my goodness! What is happening on earth? Ano pang tinutunganga mo dyan, Jameson? Sundan mo si Leticia! Dismayadong utos ni Ma'am Valentina. Kaya napilitan tumayo si Jameson para sundan ng babae. What a surprise indeed! At mukhang may susunod pa atang ikakasal sa amin. And his dad was quiet and amused now. Natatawa itong napapailing. Kakauwi pa lang namin and you surprise me, ha? Where is my apo? Bring him here. Maring utos dito kaya na mga akong napatingin kay Jaguar. Just like him, ay mukhang mahilig din ito sa bata. Kaya nang mahatid ito ng kasambahay, kinarga ito kagad ni Sir Mark. Gulat na gulat pa si Casper pero nang sanyasan namin ni Jaguar, na lolo niya ito yumakap na rin siya sa batok nito at dinaldal pang matanda kaya mas lalo itong natuwa. I told you baby, basta magtiwala ka lang sa akin and everything will be fine. Puno ng pagmamahal na sambit ni Jaguar. Naluluha akong tumango kaya hinalikan nitong tuktok ng ulo ko. And the dinner started hanggang sa natanggal ang pagkailang ko sa pag-uusap namin ng daddy niya maging ng mommy ni Jameson na sa pag-aakala ko'y sobrang matari at matapobre pero ngayon ay kalmado akong kinakausap. Kaya nang matapos ang gabing ito ay walang mapaglagyan sa tuwa ang puso ko. Tinupad ng may kapal ang kahilingan ko na wala na akong anumang aalalahanin at iisipin pa. Sadyang pinapangunahan lang ako ng takot at kaduwagan noon. Yun pala ay kabaliktaran pang nangyari sa negatibong kaisipan na yun na kahit ngayon pa lang nagkakilalang maglolo ay ramdam kong pagkasabik at pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi ka pa inaantok baby? Jaguar hugged my waist habang marahan itong hinalikan ng buhok ko. Nasa master's bedroom niya kami ngayon dito sa mansyon. His dad decided na manatili muna kami dito dahil gusto nitong makabonding si Casper. And speaking of bonding ay talagang doon pa pinatulog ang bata sa kwarto nila ni Ma'am Valentina. Halatang sabik na sabik ang dalawa. Humarap ako sa kanya't masuyo siyang hinalikan sa labi. Parang ayoko matulog kasi sobrang saya ko. I couldn't ask for more baby. I am living the perfect life. Binigay na may kapalang buhay na higit pa sa pangarap ko. Buhay na kabaliktaran sa kinalakihang mundo ko. Naluluhang sambit ko dahil sa nag-uumapaw na emosyon. And I will make your life perfect day by day baby. Babawi ako sa panahong wala ako sa tabi niyo hanggang sa maging natanda na tayo. I love you so much. He uttered full of love and assurance before we shared our kiss na kalaunan na nauwi rin sa ungol. And as we visited on the hotel the next morning, lahat ng mga staff maging si Mrs. Dueno ay manghang-manghat hindi makapaniwala sa totoong kwento at ugnayan namin ni Jaguar. Lalo na si Rita na hindi ako tinantana ng maraming katanungan nang matapat ko na lang na sinagot. And Telma? Ayun, nag-resign na pala dahil nabuntis ng manyakis na si Vincent pero hindi pala pinanagutan dahil ikakasal ng lalaki sa long-time girlfriend noon. What indeed the karma? Yung tipong hindi ko naman hiniling na bumalik sa kanila yung pangungutya sa akin at pang mga maliit. Pero kusa din talagang dumating sa kanila.
Maswerte na nga lang si Leticia at si Jameson ang napag-alaya niya ng dangal accidentally. Kay bilis lumipas ng panahon at ang inaasahang ingranding kasal ng taon ay mangyayari na ngayon. Everyone is invited. Buong pamilya namin maging sinatsyang na galing pa sa malayo, mga kaibigan at kakilala. Nasa harapan na kami ng altar ni Jaguar. Nanunumpa ng habang buhay na pagmamahalan kasama ang mga anak namin. Oo, mga anak dahil isang buwan na akong buntis sa pangalawang baby namin. You may kiss the bride. Puno ng pagmamahal akong hinalikan ni Jaguar na ikinapalakpak pa ni Casper. Yay! Papa kiss mama! Anito pa nakarga-karga ng lolo Mark niya kaya nagtawanan ng lahat. Mahal na mahal kita, Sasha Marie Padilla, na kahit ilang beses pa ako makalimot ay babalik at babalik pa rin ang puso ko sa'yo. Naluluhang mga matang sambit niya kaya ngayon ako nang kusang humalik sa kanyang labi na puno rin ng pagmamahal. I love you more at mangangako akong hindi ko sasayangin ang chance na to na binigay sa akin ng may kapal para muli kang makasama. Makalimot ka man, hindi na kita susukuan, hindi na ako maduduwag. Akong magpapaalala sa'yo sa araw-araw kung gaano kita kamahal. I said with my teary eyes and for the third time, we kissed again. Sa harapan ng altar at sa harapan ng maraming taong saksi kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Tunay ngang sa pag-ibig, makalimot man ng isip pero hindi ang puso. At yan ang pinatunayan ng kwentong ating naitampok. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Marie at Jaguar. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.